Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa programang ito ay ating sasagutin ang inyong mga katanungan kagaya na lamang ng paano ba tayo nililinis ng Diyos? Meron ba siyang washing machine? Ano ang kanyang washing machine? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol Ako naman po si Jessa Lupingol. at kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Sa ating pong pagpapatuloy, mag-review muna tayo sa ating pinag-aralan sa ating nakaraang episode. Ating tinalakay, The Unpardonable Sin. Simulan natin ang pagsagot sa ating questions. Direkta na po natin sasagutin ang mga katanungan. Number 1, tama o mali? Ang kasalanang hindi mapapatawad ay kasalanan laban sa banal na espiritu. Tama o mali? Question number 2. Question number 2. Tama. Question number 2. Tanong? Question number 2, ang kasalanang hindi mapapatawad ay kahit anong kasalanan na palaging ginagawa hanggang sa naging nakasanayan na at hindi na inihingi ng tawad. Tama o mali? Sagot ang ay? sagot po ay Tama. Very good. Question number 3. Tama o mali? Kapag tayo ay nagpapatagal-tagalan at sumunod sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, maaaring magawa na natin ang kasalanang hindi mapapatawad. Ang sagot ay tama. Question number 4. Question number 4, tama o mali? Basta sumunod lang tayo sa tinahak ng ating mga magulang, makakasiguro sa kaligtasan. Tama o mali? Ang sagot ay Mali. Dapat po ang ating pananampalataya ay nakabase sa salita ng Diyos, hindi sa ating mga magulang. Number 5, tama o mali? Ngayon kung kailan inuudyok pa tayo ng banal na espiritu, ang tamang panahon para tumalima sa banal na espiritu at gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang sagot ay tama. Huwag na po nating hintayin ang bukas. Ngayon na inuudyok pa tayo ng banal na espiritu, gawin na natin ang kanyang kalooban. Kung hindi nyo po nakita ang ating nakaraan na episode, bisitahin nyo lang po ang website www.amazingfactsphilippines.org. Nandyan din po ang iba't ibang mga handout ng mga episodes sa programang ito. At kung meron kayong mga katanungan, puntahan nyo lang po ang website. Meron po kaming question form doon. At kapag natanggap po namin ang inyong tanong, ay sasagutin po namin yan sa pamamagitan ng blog. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa programang ito. Ang ating kahuli-hulihang episode, ang susunod na episode, ating tatalakayin, What will heaven be like? Ang ating pag-aaralan, God's washing machine. May washing machine ba ang Diyos? Gusto nyo malaman kung ano ang washing machine na ito? Nais ko pong simulan ang ating pag-aaral sa isang kwento. Mayroon pong kwento patungkol sa isang mambubukid at sa isang mangingisda. Itong mambubukid na ito, siya ay palaging pumapasok siya sa simbahan kada ikapitong araw, sa Sabat. Bawat Sabat siya ay pumupunta sa simbahan. Kaya tinanong siya ng kanyang kaibigan na isang mangingisda, "Kaibigan, bakit ba palagi kang pumapasok sa simbahan na yan kada Sabado? Hindi ba't pare-parehong tao lang naman ang iyong nakakasalamuha? Hindi ba't pare-parehong mga awitin lang naman yung inaawit? At isang libro lang naman inyong binabasa? Pero palagi ka pa rin pumupunta dyan?" Ang sabi niya, "Alam mo kaibigan, may tanong din ako sa iyo. Nakikita mo yung dagat na yan at tinuro na yung dagat? Nakikita mo yan? Hindi ba't gabi-gabi diyan ka rin sa bahaging yan ng tubig palaging nangingisda? Tanong ko rin sa iyo, kaibigan. Hindi ba't yung tubig na yan, diyan ka rin pupunta mamayang gabi? Hindi ba't nung nakaraang gabi, diyan ka rin pumunta? At nung nakaripas mga gabi sa napakarami ng mga buwan, diyan ka pa rin pumupunta? Hindi ba't pare-parehong tubig lang naman yan? At yung mga isda, hindi ba't pare-parehong isda lang naman ang iyong kinukuha?" At napaisip yung kanyang kaibigang mangingisda, "O nga no, bakit nga ba?" At nagpaliwanag itong mambubukid, "Alam mo kaibigan, sa totoo lang, yung tubig na pinangisdaan mo nung isang araw, nakalipas na yon, inanod na yon. At yung tubig na pupuntahan mo, babalikan mo mamayang gabi, ay bagong tubig na iyon.
At yung isda na nakuha mo nung isang araw, nakuha mo na yun. At yung kukuhanin mo mamaya, yun ay bagong isda. Yun din ang aking rason kung bakit kada Sabat pumapasok ako sa simbahan. Dahil bawat araw or bawat Sabat na pumupunta ako doon, ako ay natututo ng napakagandang katotohanan galing sa salita ng Diyos. At ako ay nasisiyahan at nakakasama ko ang Panginoon. Kaibigan, ang ating pag-uusapan sa episode na ito ay patungkol sa pagpasok sa loob ng simbahan, sa pagpunta at pagsamba sa Panginoon kasama ang kanyang sangbahayan. Meron po tayong mga katanungan na sasagutin sa ating pag-aaral. Tanong, mahalaga ba ang pagpasok sa simbahan kada Sanlinggo? Isa pang tanong, gaano karaming beses ba tayo papasok sa simbahan? At isa pang tanong, pagpasok sa simbahan, bakit ba tayo papasok doon? Kaibigan, pag-usapan natin ang patungkol sa pagpasok sa simbahan. Bakit nga ba tayo papasok sa simbahan? Unahin natin sagutin, gaano ba karaming beses tayo papasok sa simbahan? Sino ba ang ating ehemplo patungkol sa pagpasok sa simbahan, patungkol sa pagsamba? Si Jesus, Brother Kevin. Yes, walang iba kundi si Jesus. Tignan natin ang ehemplo ni Jesus. Ilang beses ba siya pumapasok sa simbahan? Luke chapter 4 verse 16. Kung atin niyang babasahin, sabi diyan, at siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Pansinin po natin na ayon sa talatang ito ay naging kaugalian na ni Jesus na pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat. Alam po natin sa panahon natin ngayon, ang katumbas ng sinagoga ay ang simbahan. At bawat Sabat, pumapasok sa simbahan si Jesucristo. Si Jesucristo po ang ating ehemplo, kaya kung tayo ay tunay na Kristiyano, ay gagayahin natin ang kanyang ehemplo. Kasi nga, siya ang dapat nating sundin. Pero may mga tao na nagsasabi, papasok ako sa simbahan, pero puno ng mga hipokrito ang iglesia. Kaibigan, tanong, noon bang kapanahunan ni Jesus, puno rin ba ng mga hipokrito ang simbahan? Yes. Marami bang mga tao na kumukontra sa kanya? Yes. Pero tanong, yan ba ang dahilan kung bakit hindi na pumasok si Jesus sa templo? Alam natin na hindi. Hindi po nagpapigil si Jesus. At kaya ganyan din dapat ang ating gawin. Kung sinasabi natin maraming hipokrito sa simbahan, yan nga dapat ang rason kung bakit pupunta talaga tayo doon. Kasi kung hindi tayo pupunta, baka puro na lang hipokrito ang matira doon. Dapat pumasok tayo sa simbahan. Kaibigan, si Jesucristo po ang ating ehemplo at dapat gayahin natin si Jesus. Pero pa tayong tanong, hindi ba pwede na manatili na lang ako sa bahay at doon magsamba? Namamahinga lang din naman ako sa bahay. Bakit hindi na lang doon? Tingnan po natin mga kaibigan, ano bang sinasabi ng Biblia patungkol sa Sabat? Mababasa po natin sa Lucas 23 verse 3. At ating matutuklasan dito mga kaibigan, kung atin niyang babasahin, na ang Sabat ay isang araw ng pagpupulong. Nais ko pong basahin mismo sa aking Biblia. Nais ko pong hindi po namin ito nilagay sa screen para mabasa ninyo mismo sa inyong Biblia kung ano bang sinasabi ng salita ng Diyos. Leviticus 23 verse 3. Babasahin ko po. Sabi ng salita ng Diyos, ano bang sinasabi patungkol sa Sabat? 6 na araw nagagawa, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat natakdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Ano daw po? Banal na pagpupulong. At sabi dito, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin, isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Ayon sa ating binasang talata, ang Sabat ay araw ng pagpupulong. Tanong, kapag tayo ay nanatili lang sa ating bahay, nakikipagpulong ba tayo? Hindi. Alam natin na hindi. Sino kapulong natin doon? Wala. Makikipagpulong lamang po tayo kapag tayo ay pupunta sa simbahan. Kaya nga mga kaibigan, dapat pumasok tayo sa iglesia. Isa pang talata. Isa pang talata, sa Hebrews chapter 10 verse 25 po. Babasahin po natin, nandyan po sa screen. Sabi dyan, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Nalalapit na ba ang araw, kaibigan? Alam natin na malapit nang bumalik ang Panginoong Jesucristo. Kaya anong dapat natin gawin? Dapat tayo ay magpulong-pulong. Mag-aral tayo na magkakasama.
para nga tumibay tayong lahat. Yan ang rason kung bakit tayo papasok sa iglesia, para tayo ay makipagpulong. At hindi natin magagawa yan kung nasa kanya-kanyang mga bahay lang tayo, mga kaibigan. Totoo nga, siguro nakakapagpahinga tayo. Pero ang Sabat ay hindi lang basta araw ng pahinga, ito ay araw din ng pagpupulong, kaya dapat tayong pumapasok sa simbahan. Ngayon, ang tanong, Brother Kevin, gaano po ba karaming beses tayo dapat pumasok sa iglesia? At ang sagot dyan ay kada Sabat. Ayon sa halimbawa ni Jesucristo, si Jesucristo ay pumapasok sa simbahan kada Sabat, at least sa kanyang kaugalian. Dahil pinagpapatibay po tayo kapag tayo po ay pumupunta sa araw ng Sabat sa simbahan. Yes. Now, sa Seventh-day Adventist Church, atin na po natuklasan ang Seventh-day Adventist Church, siya lang ang iglesia na aakma sa tunay na iglesia ng Panginoon sa lahat ng mga palatandaan. Sa Seventh-day Adventist Church ay bawat Sabat bukas po ang ating simbahan dahil yan po ang tunay na araw ng pagsamba. Pero hindi lang yan, meron din tayong ino-offer na serbisyo sa araw ng Miyerkules at pati na sa Miyerkules ng gabi, should I say, alas 7 or sa ang ibang simbahan, alas 7:30. At Vespers po, Biyernes ng gabi, meron din po tayong Vesper service. Ang Miyerkules naman, hindi po yan banal na araw ang Miyerkules, pero ginagawa yan ng simbahan para meron po tayong pahinga sa kalagitnaan ng pagtatrabaho sa weekdays. Kasi kapag palagi tayo nagtatrabaho, ang ating isipan na napupunta sa mundo, kaya maigi na meron tayong kahit kaunting panahon lang para ang ating isipan naman ay mabaling sa Panginoon sa kalagitnaan ng lahat ng trabaho. At of course, yung Friday ng hapon, yun po ay pagsalubong sa Sabat. Kaysa manatili pa tayo sa labas at tayo magkasala, mabuti na pumunta tayo sa simbahan at ating sabay-sabay na ipangilin at i-welcome natin ang Sabat. Ngayon, ang kasunod na tanong, Brother Kevin, mga kaibigan, ano po bang ating sadya sa pagpasok sa iglesia? Ano nga ba? Ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo papasok? Meron po Meron tayong pong 4 na kadahilanan. At least, there should be Sa more than pagpasok 4. sa iglesia. Pero for the sake of our time, bibigyan namin kayo ng at least 4 na kadahilanan sa pagpasok sa iglesia. Number 1, Sir Jasalo? Unang-una po, pakikisama. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 3, yaong aming nakita at narinig ay siya rin namang ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ayan, napakaliwanag na salita ng Diyos. Tayo papasok sa simbahan para sa pakikisama. Isa pang teksto na mababasa po sa Acts chapter 2 verse 41 and 42. Sabi diyan, yaon ngang nagsisitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Yes, dito po, makikita natin na maraming mga kaluluwa ang nadagdag sa kanila. At anong ginawa nila? Ito po nangyari doon pagkatapos ng Pentecostes, nung namalita si Pedro, maraming nadagdag na kaluluwa at pagkatapos nilang managdag, tumigil na ba sila sa pagpasok sa simbahan? Ano nangyari, Sir Jasalo? Anong Next nangyari? verse. Pagkatapos po na sila ay nabautismuhan, babasahin po natin verse 42. Sabi diyan, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Alam mo ba, Brother Kevin, nagwo-wonder ako kasi minsan may mga tao na nagpabautismo sila pero ayaw nilang dumalo sa iglesia. Ano bang kabuluhan ng pagpapabautismo kung ayaw mo naman palang makisama sa katawan ng Panginoon? Yes, para bagang kasal, Brother Kevin, na ang dalawang tao ay kinasal, pagkatapos sabi ng lalaki or di kaya ng babae na, okay, tapos na tayong makasal, ngayon hindi tayo magsasama na sa isang bahay. Para bang hindi maganda. Anong klaseng kasal yun? Yes. At kapag tayo po ay nabautismuhan sa Panginoon, tayo ay nagiging kaisa kay Jesus. Nakikipagtipan tayo sa Kanya. At dahil nga nakikipagtipan tayo sa Kanya, nagiging kasama na rin natin ang Kanyang ibang mga anak. Kaya nga, dapat tayo ay pumunta sa simbahan para sa pakikisama. Ngayon po mga kaibigan, atin pong naintindihan na isa sa rason kung bakit tayo dapat pumasok sa simbahan ay sa pakikisama. Ngayon, at this point, nais ko pong kausapin kayo po na mga miyembro ng iglesia. Halimbawa kapag merong bisita na pumapasok sa inyong simbahan,
o sa ating simbahan, ano bang dapat natin gawin? Pababayaan lang ba natin sila na sila mag-isa lang ang nakaupo sa isang tabi? Hindi. Naramdaman nyo na ba yung ganun? Ako, maraming beses kong naramdaman yan. Pumasok ako sa isang simbahan, tapos pinabayaan lang ako. Hindi po maganda sa pakiramdam. Kaya kung meron tayong mga bisita, huwag natin silang pabayaang nakaupo lang mag-isa. Dapat atin silang imbitahin o tabihan natin sila. At alam nyo nga kung ano pang pinakamaganda? Pagkatapos ng pagsamba, pwede nyo silang imbitahin sa pananghalian. O di kaya kahit pa pagkatapos kinahaponan, pwede nyo silang imbitahin sa inyong dinner, mga kaibigan. Kahit simple lang, kahit hindi kailangang mamahalin yung ulam. Ang importante ay ang pakikisama sa isa't isa. Dahil yan ang isa sa rason kung bakit tayo pumapasok sa iglesia. Ayan, para sa pakikisama. Ano pa ang isang rason para sa pagpasok sa simbahan? Yan naman, number 2, ay para sa pagtuturo. Ang isa sa dahilan kung bakit dapat tayong pumasok sa simbahan ay upang tayo ay makapagturo. At hindi lang basta tayo makapagturo, upang tayo din ay maturuan. Ngayon, sabi sa Acts chapter 11 verses 25 and 26, at siya'y naparoon sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang siya'y kaniyang masumpungan, ay kaniyang dinala siya sa Antikya. Pagkatapos ano nangyari? Sabi niyan, at nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antikya. Anong ginagawa ng mga Kristiyano ito? Sila ay nagturo sa maraming tao. Ito pang isang dahilan kung bakit dapat tayong pumasok sa iglesia, para sa pagtuturo. Kasi nga mga kaibigan, kapag kain lang tayo ng kain at hindi tayo nagbabahagi, ano nangyayari? Tayo tumataba. Tumataba tayo, nagkakasakit tayo sa puso. Marami pong Kristiyano ang ganyan. Kain lang sila ng kain, hindi sila namamahagi ng kanilang natutunan galing sa salita ng Diyos. Kaya nga sila ay nagiging spiritually obese at nagkakaroon ng spiritual attack. Mga kaibigan, hindi po dapat ganyan ang ating gawin. Dapat matutubo tayo na magturo, ibahagi natin sa iba ang ating natutunan galing sa salita ng Panginoon. Isa pang dahilan kung bakit tayo dapat pumasok sa simbahan ay para sa spiritual na pagtubo or spiritual na paglago. Ito po ang ating talata, Efeso Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 15. Sabi po dito ng salita ng Diyos, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ibanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Dito po binanggit yung mga kaloob ni Hesukristo sa iglesia. Pinagkalooban niya sila ng iba't ibang kaloob. At sabi dito, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. At ano pa? Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Dito po nabasa natin na kaya nga binigyan ni Jesus ng kaloob ang kanyang iglesia, iba't ibang kaloob. Kaloob ng ibanghilista, kaloob ng pastor, kaloob ng guro, kaloob ng propeta. Yan lahat ay binigay ng Panginoon upang lumago ang isang Kristiyano. Dahil tandaan po natin, kapag tayo nabautismuhan, tayo ay sanggol. Tayo ay bagong panganak. At kinakailangan nating tumubo hanggang sa kapuspusan ni Jesus, at mararanasan natin ang pagtubo kapag tayo ay nasa loob ng iglesia. Pero kung hindi tayo pumapasok sa iglesia, hindi po tayo lalago. Mananatili tayong maliit. Kaya nga maraming Kristiyano ngayon, bansot pa rin ang kanilang espiritualidad. Kahit pa 20 taon na silang nasa loob ng iglesia, pero para pa rin bata ang kanilang pananampalataya. Kasi nga, hindi palaging pumapasok sa simbahan. Napakahalaga. Patuloy po, Efeso 4, versikulo 15, hanggang sa abutin na nating lahat, sabi dito, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, ayan, na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabikabila
ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian at kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos, mga kaibigan. Dapat tayo pumasok sa iglesia para tayo ay lumago. Sabi nga sa talata, para hindi tayo manatiling bata. Pero meron pang isang punto doon na nagdadala sa atin sa ating pang-apat na rason kung bakit tayo papasok sa iglesia. Sabi doon, kasi kung nasa loob tayo ng iglesia, hindi tayo basta madadala-dala lang ng kahit anong hangin ng doktrina. Kasi nga kapag nasa loob tayo ng iglesia, kasama natin ang ating palataya. Ibig sabihin, meron tayong seguridad kasi ang kasama natin ay pareho sa atin ang paniniwala. Basahin ko po muli. Ephesians chapter 4 and the rest of ang iba pang konteksto nito ay simula po sa verse 11 hanggang verse 15. At sabi dito, hanggang sa abutin na natin ang lahat ng pagkakaisa sa pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan at kapuspusan ni Kristo. Ayan. Ibig sabihin, mga kaibigan, tayo ay, kapag nasa iglesia tayo, maaabot natin ang kapuspusan ni Jesus. Kasi nga, tumutubo tayo, lumalagaw tayo, at napapaligiran tayo ng ating kapananampalataya. Kaya kung meron tayong problema, tayo ay nabibigyan nila ng advice na tutulungan natin ang isa't isa basta tayo ay nasa loob ng iglesia. Kaya nga, para sa katiwasayan. So meron tayo ditong apat na kadahilanan, at least apat na dahilan kung bakit tayo papasok sa iglesia. Yes. Number one, pakikisama. Pangalawa, pagtuturo. Pangatlo, espiritual na pagtubo o paglago. Pang-apat, katiwasayan. Ayan, alam niyo para po sa ba? katiwasayan. Yes. Napakalaga po na tayo ay dumalo at pumunta po sa iglesia. Sabi nga po sa John chapter 15 verse 4, babasahin po natin, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Tayo po ang sanga ng, ano pong sabi dyan? Ng vine. Yes, tayo po ang sanga. At upang tayo po ay mabuhay, dapat konektado po tayo palagi sa vine. At ang vine po na tinutukoy dyan ay si Kristo. Kaya kailangan po natin na tayo laging dumadalo sa simbahan. Kasi nga, si Jesucristo, atin nga babasahin ang Colosas 1:18, ating matutuklasan na si Jesucristo, siya ang ulo ng katawan. Sabi dyan, basahin ko po yung buong talata, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Pasinin po natin, sabi sa talata na si Jesucristo ay ang ulo ng katawan. Siya ang ulo ng katawan. Ngayon, sabi ni Jesus, kayo ay manatili sa akin. Ngayon, paano tayo mananatili kay Jesus? Si Jesus ay nasa langit, tama? Pero tanong, pwede ba tayong maging kabahagi ni Jesus? Yes. Yes. Alam natin na si Jesucristo ay merong katawan at ang kanyang katawan ay ang nag-iisang tunay na iglesia. At kung gusto nating maging bahagi at gusto nating manatili kay Jesus, dapat tayo ay nasa loob ng kanyang katawan. Huwag po tayong hihiwalay kay Jesus. Sabi niya, manatili kayo sa akin, dapat kayo ay palaging nakakabit sa puno at ang puno ay palaging nasa iyo. Kaya nga mga kaibigan, huwag tayong lalabas, manatili lang tayo sa loob. Isa pang talata, Ephesians 5 verse 23. Chapter 5 verse 23. Babasahin po natin. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Wow, napakaliwanag po na sinasabi ng salita ng Diyos. Si Jesucristo ang tagapagligtas ng katawan. Kaya nga mga kaibigan, dapat siguraduhin natin na kabahagi tayo ng katawan ni Jesus dahil sa pamamagitan ng patuloy na koneksyon kay Jesus, patuloy niya tayong tuturuan at kapag tayo ay nananatili kay Jesus, sigurado na tayo ay lalago sa Kanya. Kaibigan, atin pong pinapag-aralan dito, ano ba ang mga dahilan kung bakit tayo papasok sa iglesia? Marami tayong natuklasan na dahilan mga kaibigan.
And hopefully, gayahin natin ang ehemplo ni Jesucristo. Siya ay palaging pumapasok sa simbahan. At kaibigan, kung gusto nating palagi tayong konektado kay Jesus, alam na natin kung anong nararapat natin gawin. Magpapatuloy po tayo sa pag-aaral pagkatapos ng ilang sandali. Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating pinag-aaralan, God's Washing Machine. Ating natuklasan kung ano ba ang mga rason kung bakit tayo papasok sa simbahan o sa loob ng iglesia. Dapat pala tayo ay pumasok sa loob ng iglesia dahil nga tayo ay dapat makisama sa ating mga kapatiran. Sa araw ng Sabat, ang araw ng Sabat ay hindi lang sa araw ng pahinga, ito ay araw din ng pakikisama. At kung gusto natin ipangilin ng Sabat, dapat ay makisama tayo sa ating mga kapatiran. At hindi natuklasan na isa pang rason ay para sa pagtuturo. Kasi kung kain lang tayo ng kain, mga kaibigan, baka tayo ay tumaba hanggang tayo magkasakit sa puso. Dapat ay sanayin din natin ang ating sarili na ibahagi sa iba ang ating natutunan at magagawa natin yan kapag tayo pumapasok sa simbahan para sa pagtuturo. Mga kaibigan, patuloy po nating pag-aaralan ang topiko na ito. Atin ding natuklasan na dapat tayong pumasok sa simbahan Upang para tayo sa po ay lumago. yes, spiritual na paglago. At ano pa yung isa? Para sa Katiwasayan. katiwasayan. Dahil nga kapag tayo ay nasa loob ng simbahan, kasama natin ay ating kapananampalataya, matutulungan natin ang isa't isa at lalago ang ating pananampalataya. At hindi lang yan, hindi din tayo, dahil kapananampalataya natin ang ating kasama, tayo ay merong proteksyon na nakapaligid sa atin at tayo ay patuloy lang nalalago sa pananampalataya ng ating Panginoon. At hindi natuklasan na hinihiling ni Jesus sa ating mga Kristiyano na dapat tayo ay palaging nasa Kanya.
At kapag tayo ay palaging nakakabit kay Jesus, siya ay palagi ding sa atin. At atin natuklasan kung paano natin magagawa yan. At mararanasan natin yan kapag tayo ay nasa loob ng simbahan. Dahil ang katawan ni Jesus ay ang simbahan. At si Jesucristo ang ulo ng simbahan. Kaya kung tayo ay kukonekta kay Jesus, dapat tayo ay nasa loob ng kanyang simbahan. Ngayon, ang tanong si Sir Jasalo, ibig bang sabihin hindi na maliligtas ang lahat na hindi kasapi ng iglesia? Hindi naman po ganyan ang sinasabi natin dito sa ating programa. Kung ating pong babasahin ang Roma, Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 16, meron pong mga tao na sabihin nating pinikitan lang ng Panginoon ang kanilang, kawalan ng kaalaman. Kasi nga, hindi nakaabot sa kanila ang katotohanan, kaya hindi sila naging bahagi ng iglesia, pero sila ay susukatin na lang ng Panginoon base sa katotohanan na kanilang natanggap. Pero sa panahon ng katapusan, ayon nga sa propesiya ng Daniel, ang kaalaman ay lalago. At kung alam na natin ang katotohanan at sinasadya pa rin natin itong talikuran, ibang usapan na po yun. Kung naririnig na natin at ginagabayan na tayo ng Banal na Espiritu patungo sa kanyang totoo at nag-iisang iglesia at hindi tayo susunod, ibang usapan po yun, mga kaibigan. Kasi sinasadya nating salungatin ang pagtawag ng Banal na Espiritu. Paano naman yung mga tao na hindi makapunta sa iglesia? Ito pang isang tanong. Paano nga naman? Halimbawa, may sakit. Katungkulan po ng mga miyembro ng iglesia na bisitahin ang kung sino man ang may sakit para palagi pa rin silang konektado sa simbahan at maramdaman nila na bahagi pa rin sila ng iglesia. Dapat ang iglesia ang pupunta sa kanila at sila ay mabisita. Tandaan po natin, sabi nga dyan, hindi aalalayan ng Diyos ang isang tao na sinasadyang lumayo sa iglesia o hinihindian ang pakikiisa sa iglesyang katawan. Kasi nga, ang isa sa gawain ng Banal na Espiritu ay pinag-iisa niya tayo. Saan niya tayo pinag-iisa? Sa katawan, which is ang iglesia. Sabi nga, meron lamang isang Espiritu, isang Panginoon, isang katawan. At yun ay walang iba kundi ang iglesia. At kung sinasadya nating hindi makiisa, kinakalaban po natin ang Banal na Espiritu. At nalulungkot ang Banal na Espiritu kapag ginagawa natin yan. Yes. Kaya ang tanong, mga kaibigan, Brother Kevin, mahalaga ba sa Diyos kung anong iglesia ang aking ginadaluhan? Well, tanong si Sir Jasalo, may tunay ba na iglesia ang Diyos? Kung may tunay na iglesia ang Diyos, natural, mahalaga sa Kanya kung anong iglesia ang ating pinapasukan. Atin pong mababasa sa unang Timoteo 3, versikulo 15. Yes, sabi po dyan, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ibig sabihin, merong tunay na iglesia ang Panginoon. At dahil merong tunay na iglesia ang Panginoon, of course, mahalaga sa Kanya kung saan tayo pupunta. Yes. Tandaan po natin, Na meron merong lamang isang katawan. isa lang ang katawan. Kasi nga, kung titingnan natin, kahit titingin tayo sa aklat ng Apokalipsis, meron ditong mga hayop na binanggit, di ba? May mga hayop dito, isa yung katawan pero maraming ulo. Kailanman wala tayong makikita dito sa Biblia na isang ulo at dalawa o tatlo o higit Ang pa sa isa yung katawan. Yes. Kasi nga mga kaibigan, isa lamang ang ulo at yun ay si Jesus. At si Jesus ay merong isa lamang katawan at yun ay ang kanyang nag-iisang tunay na iglesia. At kung tayo ay gustong maging kabahagi ni Jesus, dapat tayo ay kabahagi ng kanyang katawan. Yan po, ating mababasa sa Ephesians 4, verse 4 and 5, na iisa lamang ang katawan, isa lamang ang iglesia ng Panginoon. Ito naman, John 10, verse 14 and 16. Sabi diyan, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. Sino yung tinutukoy siya na mabuting pastor si Jasalo? Si Jesus. Yes. At sabi niya, sarili niya alam niya, nakikilala niya ang sariling sa kanya. At ang sariling akin ay nakikilala ako. Yes. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan
at magkakaroon ng isang pastor. May ilang kawan si Jesus? Isa lang. At alam natin, sabi nga niya, meron siyang mga tupa na hindi pa bahagi ng kulungan na iyon, pero dadalhin niya sila, tatawagin niya silang lahat, upang sila sa wakas ay maging bahagi na ng nag-iisang kawan ng Panginoon. Kaya kaibigan, kapag tinatawag ka na ng Panginoong Hesus, huwag kang makatubili na sumama sa Kanya at ikaw ay Kanyang dadalhin sa Kanyang nag-iisang kawan na alam natin yun ay walang iba kundi ang tunay na iglesia ng Panginoon. May iba pang talata na sumusuporta sa Juan Kapitulo 10, versikulo 14 at 16, yun ay Ezekiel 34 verse 6, Ezekiel 34 verse 11 and 12, and Ezekiel 34 verse 16. Kayo na lang po ang magbasa sa mga talata na yan, mga kaibigan. At yan lahat ay nagsasabi sa atin na ang Panginoon ay merong mga tupa na tinatawag niya upang maging bahagi ng kanyang nag-iisang kawan. Muli, sabi sa John 10:16. Chapter 10, verse 16, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Yes. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Oh, isang pastor lamang. Sino nga yan? Si Jesus. Wala pong iba kundi si Heso Kristo. Mga kaibigan, isa lamang ang pastor. At yun ay walang iba kundi si Heso Kristo lamang. Ibig sabihin, kung tayo ay bahagi ng kawan ni Jesus, wala tayong ibang susundin kundi si Jesus. Hindi natin susundin ang ating sarili. Kasi nga tayo ay tupa. Nakakita na ba kayo ng tupa? Kaibigan, yung tupa po, wala po yung ibang ginagawa kundi sumunod sa kanilang pastor. Si Jesus po ang ating pastor at dapat tayong sumunod sa Kanya. Ngunit merong ibang mga tao na sinasabi nila nga, ayaw ko ng ganyan. Ayaw ko na hinahatak-hatak ako. Ayaw ko na sunod-sunuran na lang. Gusto ko sundin kung ano ang aking gustong gawin. Gusto kong magdesisyon sa sarili kong desisyon. Kaibigan, sino ba ang orihinal na nag-isip na ganyan? Hindi ba't si Satanas? Simula doon pa lang sa langit ay ganyan ang kanyang sinabi. Gusto niyang sundin na lang ang kanyang sarili. Ayaw niyang sumunod sa Panginoon. Ano po bang naging resulta? Alam po natin na yung ganyang pag-uugali ay nagresulta sa kalungkutan. Nagresulta sa matinding dilubyo dito sa ating mundo. At kahit sa panahon natin ngayon, wala pa ring pakinabang ang ganyang klaseng pag-iisip. Dapat matuto tayong sumunod sa Panginoon. Huwag tayong susunod-sunod sa ating sarili. Dapat nga tumalima tayo sa Kanya. Halimbawa po niyan, mga kaibigan, ay anong bigyan namin kayo ng ilustrasyon. Yan po ay katulad ng pakikipagkasal. Halimbawa, kausapin ko ang aking, pagpalagay natin, bago kami ikinasal, kinausap ko siya. Sir Jesselo, kausapin kita. Sabi ko sa iyo, alam mo, mahal, gusto kitang pakasalan. Pero ganitong gagawin natin, ha? Kanya-kanya tayo. Okay? Pupunta ako sa ibang bahay at pabayaan mo lang ako kung ano aking gagawin. Sa tingin mo ba makikipagkasal ka sa akin? Of course not. Naku mga kaibigan, matalinong babae. Kasi nga po mga kaibigan, kung ang dalawang tao ay ikakasal at magsasama, ibig sabihin sila ay nakikipagtipan. Ibig sabihin sila ay nag-iisa, nagiging isa ang kanilang isipan, nagiging isa ang kanilang kalooban. At bilang asawa ng Panginoon, kasi ganun po kapag tayo ay nabautismuhan, kapag tayo ay naging bahagi ng iglesia, ibig sabihin, nagiging bahagi tayo ng asawa ng Panginoon, which is ang kanyang iglesia. Ano bang dapat gawin? Dapat susunod na lang sa Panginoon na siya ang ulo. Kaya nga, matuto tayong sumunod, mga kaibigan. Kasi, kung hindi tayo susunod, magulo. Wala tayong patutunguhan. Si Jesucristo po ang ating ulo. Ano nga ang tunay na iglesia ng Diyos, Sister Jesselo? Walang iba po, atin po yung napag-aralan. Ayon sa mga palatandaan na kinuha natin sa Biblia, yan po ay ang Seventh-day Adventist Church. Bakit nga ba Seventh-day Adventist Church? Kasi nga, wala nang ibang iglesia na tatama sa lahat ng mga palatandaan na yan. At sa ating nakaraan pag-aaral, at initindihan na galing sa Biblia lahat ng yan. Kung sana
ibang iglesia ang aangkop dyan, yan sana ang ating nilagay. Ngunit wala nang ibang iglesia ang tatama dyan, kundi ang Seventh-day Adventist Church lang. Kaya alam natin na Seventh-day Adventist Church ay ang tunay na iglesia ng Diyos. At kung hindi tayo pupunta o hindi tayo papasok, hindi tayo makikisama sa kanyang tunay na iglesia, nalulungkot po ang ating Panginoon. Kaya nga kaibigan, tinatawag ka niya na tayo ay makiisa at papasok sa kanyang totoong iglesia. Tinatawag po niya ang lahat ng kanyang mga tao sa kanyang nag-iisang kawan, ang Seventh-day Adventist Church. Tinatawag tayo ng Panginoon na magsilabas sa Babylonia. Kasi nga mga kaibigan, ang Babylonia ay naging tahanan na ng mga espiritu ng mga demonyo at ayaw ng Panginoon na maging bahagi tayo ng pagpaparusa sa Kanya. Ang Panginoon ay may mga tupa pa sa labas, hindi pa o wala pa sa loob ng Kanyang kawan. At kaibigan, alam ko po na isa sa inyo, o kayo po na nakikinig ngayon, ikaw yung tinatawag ng Panginoong Hesukristo at ano ba ang iyong tugon? Susunod ka ba sa kanyang pagtawag? Lalabas ka ba sa Babylonia at nais mo bang maging bahagi sa kanyang nag-iisang kawan? Kaibigan, sabi sa Revelations 18 verse 4, mangag silabas kayo sa kanya, bayan ko. Bakit? Upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Pinapalabas tayo ng Panginoon sa Babylonia. At dahil pinapalabas niya tayo sa Babylonia, saan niya tayo pinapupunta? Alam natin ang Panginoon ay may tunay na iglesia dito sa lupa at yun ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Kaya nga kaibigan, sumunod tayo kay Jesucristo. Pumasok tayo sa loob ng kanyang nag-isang kawan at yan ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Yes. Ngayon, Yan po ang personal na panawagan ng Panginoon Diyos sa inyo po mga kaibigan. Ngayon po, kapag nasa Seventh-day Adventist Church po kayo, ang Seventh-day Adventist Church po ay hindi perpekto na iglesia sapagkat ito po ay may mga tao. Yes. Kung ang Seventh-day Adventist Church po ay may perpektong doktrina, pero ito po ay consisting of people, ng mga tao. Kung kaya, kapag nasa loob po kayo na iglesia, ang payo po ng Panginoon sa atin, ayon po sa mababasa natin sa Biblia na siya lamang ang tanging titingnan natin. Huwag po tayong titingin-tingin sa mga tupa sapagkat baka meron tayong makita na tupang may sakit. kagaya ng sinabi ni Sister Jess sa mga kaibigan, baka kasi maghanap kayo ng perpektong iglesia. Tapos pagpasok ninyo sa Seventh-day Adventist Church, sasabihin ninyo na, ay, ganito pala. Akala ko mga banal ang mga tao sa loob nito. Tandaan niyo po mga kaibigan, sasabi nga Sir Jessalo, hindi perpekto ang Seventh-day Adventist Church. Alam niyo kung bakit? Dahil ang iglesia po ay binubuo ng mga tao. At ang mga tao, habang nandito pa tayo sa lupa mga kaibigan, hindi po tayo perpekto. Pero alam po natin na ang ating buhay ay inaayos ng Panginoong Hesukristo upang maabot na natin ang karakter ng Panginoong Hesus. Kaya nga, habang nasa proseso pa lang tayo, huwag tayong malulungkot. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Ang Seventh-day Adventist Church, although hindi mga perpekto ang mga tao na nasa loob ng iglesia, alam natin na ito yung nag-iisang iglesia na may perpektong doktrina galing sa salita ng Diyos. Kaya, totoo nga, ito yung tunay na iglesia ng Panginoon. Kaya nga, inaatake ito ni Satanas at palagi siyang nagpapadala ng kanyang mga kampon sa loob ng iglesia upang magulo ang magulo ang mga tao sa loob nito. Pero mga kaibigan, huwag kang mag-alala. Dahil sa katapusan ng panahon, sa pamamagitan ng iglesia, ang kanyang mamamayan, ang bayan ng Panginoon ay kanyang isa sa ayos. At sa wakas ay ikakasama na ng Panginoon ang kanyang bayan dyan sa langit na tahanan. Kaibigan, nais po namin kayong bigyan ng ilustrasyon. Dahil baka pagpasok ninyo sa loob ng Seventh-day Adventist Church, titingin-tingin ka sa tupa. Kaibigan, huwag kang titingin-tingin sa kapwa tupa kasi baka tumingin ka, sabi mo, oh, bakit yung tupa na yan? Nanginginig-nginig, parang may sakit. Itong tupa naman na ito, ang dungis, sabi mo, tapos nakita mo yung isa, tingnan mo yung tupa na yun. Hindi ba turo ng Biblia, ganito, ganyan, pero tingnan mo anong kinakain niya, anong iniinom niya. Kaibigan, huwag kang titingin-tingin sa tupa. Kung ikaw ay nasa loob ng iglesia, huwag kang tingin sa kapwa mo tupa kasi hindi naman sila yung dahilan kung bakit ikaw papasok diyan. Tumingin ka lang kay
Jesus. Dahil si Yeso Kristo po ang ating pastor. I'm not talking about yung mga tao na pastor. Ang ating tinutukoy dito ay si Heso Kristo. Doon lamang natin ibaling ang ating tingin. Kasi nga mga kaibigan, merong mga tao, titingin-tingin sila sa mga ibang miyembro ng iglesia, titingin sila sa mga elder ng iglesia, titingin sila sa mga tao na pastor o namamahala sa iglesia. Pero kaibigan, tao po yan sila. Tandaan niyo po, pumasok yan sila sa iglesia dahil nangangailangan sila sa Panginoon. Sabi nga ni Jesus, ako ay nandito para sa mga may sakit. At yung mga tao na yan, meron nga silang sakit, kaya sila pumasok sa iglesia. Kasi kailangan nila ng tulong ng Panginoon. Pero tandaan niyo po, papasok tayo sa iglesia, hindi dahil sa mga tao na nasa loob nito. Papasok tayo sa iglesia dahil nandito yung katotohanan at alam natin na ito yung tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesus. At papasok tayo sa iglesia dahil nga ito ang kalooban ng ating Panginoon para sa atin ang maging bahagi ng kanyang katawan. Ano ba ang washing machine ng Diyos? Ating matutuklasan sa Sudya sa Law na ang iglesia ay ang Washing machine ng Diyos. Babasahin po natin Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Sabi po diyan, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ayan, nakita nyo na ang washing machine? Yes, kaya nga inahilintulan natin ang iglesia sa washing machine. Patuloy, ano bang matinding washing machine ito? High-tech ito mga kaibigan. Anong resulta? Sabi Patuloy mong basahin? Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Napakagaling naman ng washing machine na yan. Isipin niyo po mga kaibigan kung meron kayong washing machine na ganyan. Pag ipinasok niyo yung marumi na damit, paglabas, wala nang mancha, malinis na, at alam niyo maganda, planchado pa. Kasi sabi sa salita ng Diyos, wala nang kulubot. Kaibigan, ano bang brand ng washing machine na yan? Ano bang iglesia ng Diyos? Wala pong iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. At ang iglesia ang nagsisilbing washing machine ng Panginoon. Yes. Dahil sa loob ng iglesia, nililinis ng Panginoon ang kanyang mamamayan. At manatili lang tayo sa loob ng iglesia. Dahil paglabas natin dyan, sa pagbabalik ni Yeso Kristo, sama-sama tayong lahat, tayo ay lilinisin ng Panginoon. Tayo ay ihaharap niya na malinis, walang mancha sa harapan ng Ama. Let's illustrate, Brother Kevin. For example, mga kaibigan, merong isang damit, at etong damit na ito ay mamahaling damit, tapos, Bagong bili. yes, bagong bili. At pinasok siya doon sa washing machine, at doon sa loob ng washing machine, mga kaibigan, may maraming marurumi at mababaho ng mga damit. At pagkatapos, sabi niya, ano ba naman tong lugar na ito? Ang daming mababaho at maraming madudumi ng mga damit. Pagkatapos gusto niyang lumabas. At hindi lang yan, hindi lang basta mga babaho at marurumi yung kanyang kasama, umiikot-ikot pa. Parang ang gulo. Umiikot-ikot. At paano lang si Jesus, kung lalabas yung damit na yun at tatalon siya sa labas ng washing machine, ano kayo mangyayari sa kanya? Hindi siya malilinis. Tama. Hindi siya malilinis. Kung Kaya, gusto niyang malinis, dapat manatili siya sa loob ng washing machine. At ganyan din po ang dapat nating gawin patungkol sa iglesia. Manatili tayo sa loob ng iglesia. Dahil darating ang panahon, mga kaibigan, sa gabay ng ating Panginoon at sa kanyang awa, tayo ay malilinis din. Alam niyo po ba, sa kawan ng Panginoon, pag-usapan naman natin yung kawan. Isa lamang ang kawan ng Panginoon. Sa kawan ng Panginoon, nandiyan ang mga kambing at nandiyan din ang mga tupa. Nakakita na ba kayo ng kambing? Yung kambing, matitigas yung ulo. Kasi, Sir Jansel, meron kaming kambing sa aming bahay. Alam niyo yung kambing, kaibigan, hatakin mo yung kambing. Sabi ng kambing, wah, dito ako. Tigas ng ulo. Hindi sasama, ang tigas ng ulo. Kung itatali mo naman siya sa poste, iikot siya ng ikot hanggang magbigti. Matigas ang ulo. Alam niyo po, maraming Kristiyano ang kambing. Matigas ang ulo. Pero alam nyo ba? Basta manatili lang sa kawan ng Panginoon ng kambing,
at matuto siyang mag-aral ng salita ng Diyos at tumalima siya, ibigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon, ang kambing nagiging tupa din. Yes. Yun ang kabutihan kapag nasa loob ka ng kawan ng Panginoon. Pero alam niyo po, ang kabilang dako ay totoo din. Dahil meron ding mga tupa na nagiging kambing. Kasi ang tupa, kapag palaging tumitingin sa mga kambing, sabi nga, sa ating pagtitingin-tingin, Tayo ay nababago. nababago din tayo. Kung ang tupa palaging titingin sa kambing, magiging kambing din yan. Pero wag nating ipahintulot na yan ang mangyari sa ating kaibigan. Kung tayo man ay kambing, dapat tayo ay maging tupa at manatili tayo sa loob ng kawan ng Panginoon dahil siya ang mangangalaga sa atin. Darating po ang panahon na ihihiwalay ng pastor ang kanyang mga tupa sa mga kambing. At alam na po natin kung anong mangyayari sa mga kambing. Siguraduhin po natin na tayo ay tupa ng Panginoon. Paano ba tayo magiging tupa ng Panginoon? Ayon nga sa ating pinag-aralan, kung naririnig natin ang boses ng ating Panginoon. At syempre, nananatili tayo sa loob ng kawan. Tayo ay nagiging tupa ng Panginoon kapag dinidinig natin ang boses ng Panginoon. Yan po, mga kaibigan, John 10:27-29, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Paano natin malalaman na tayo ay tupa ng Panginoon? Kapag dinirinig natin ang kanyang tinig. Ang tanong ko po sa iyo, kaibigan, ikaw ba ay tupa ng Panginoon? Kung ikaw ay tupa ng Panginoon, anong ginagawa ng tupa? Dinirinig niya ang tinig ng Panginoon. Kaya actually, ikaw yung pipili kung ikaw ba ang tupa ng Panginoon o hindi. Kung ikaw ay susunod sa Kanya, ikaw ay Kanyang tupa. Pero kung hindi naman, ewan ko na lang. Sabi dyan, John 10:27-29, at sila ay binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Basta manatili lang tayo sa katawan ng Panginoon, walang sino man ang makakaagaw sa atin. At sabi dyan, John 10:16, ulit, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Si Jesucristo po ang nag-iisang pastor. At ang nag-iisang kawan ng Diyos ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Ito po ang tunay na iglesia dahil siya po lahat ang angkop na angkop sa lahat ng palatandaan sa tunay na iglesia ng Panginoon. Ngayon na alam po natin ang katotohanan ito, ang tanong po namin sa inyo, kaibigan, dinirinig mo ba ang pagtawag ng Panginoong Hesus? Gusto mo bang maging tupa ng Panginoon? Actually, simple lang po. Kung gusto mo maging tupa ng Panginoon, pakinggan mo ang kanyang tinig. Sundin mo ang kanyang kalooban. At ikaw ay magiging kanyang tupa. Nais po namin kayong bigyan ng pagkakataon na magdesisyon. Ito po, mga kaibigan, ang 4 na katanungan. Ano ba ang iyong desisyon? Number 1, oo o hindi. Pinipili mo bang sundin si Jesus, ang mabuting pastor? Saan ka man niya dalhin? Oo o hindi. Ano bang iyong desisyon? Number 2? Number 2, nais mo bang maipakita ang iyong pag-ibig at pangako kay Jesus sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa lalong madaling panahon? Oo o hindi. Nais mo ba ipakita ang iyong pag-ibig kay Jesus sa pagpapabautismo? Number 3, oo o hindi. Naiintindihan mo ba na tinatawag ka ni Jesus at nais mong maging bahagi ng kanyang tunay na iglesia sa nalalapit na hinaharap? Maghihintay ka pa ba sa hinaharap, kaibigan? Bibigyan ka namin ng pagkakataon na magdesisyon. Ngayon ka na ba? Diyan ka ba sa number 2 o diyan ka sa number 3? Number 4, Sir Jasalo? Number 4, nais kong makatanggap ng karagdagang babasahin patungkol sa paniniwala ng Seventh-day Adventist Church. Kung gusto mo pa ng karagdagan pang impormasyon patungkol sa paniniwala ng Seventh-day Adventist Church, sagutin niyo lang po ang tanong na iyan. Ano bang iyong desisyon? Ito po ay nasa iyong kamay, kaibigan. Nais po naming malaman ang iyong desisyon. I-text po sa amin
Yan po ang mga detalye na aming kailangan. Ilagay niyo po ang programa. Ito po ay Mysteries of Prophecy at episode. Iyong buong pangalan, iyong relihiyon, kompletong address at ang iyong mga kasagutan sa 4 na tanong na yan. I-send niyo po sa mga numero na naka-flash sa screen. Ito po, halimbawa, Mysteries of Prophecy, ito po ay episode number 28. Iyong pangalan, iyong relihiyon, Katoliko ka man, Baptist ka man, Iglesia ni Cristo ka man, Muslim ka man, o ano man ang iyong sekta, ilagay mo dyan. Ano yung kompletong address? Iyong desisyon sa mga katanungan, isulat niyo po 1, 2, 3, 4 at ipadala sa mga numero na naka-flash sa screen. Muli po mga kaibigan, ito yung mga tanong. Number 1, pinipili mo bang sundin si Jesus, ang mabuting pastor, saan ka man niya dalhin? O hindi? Number 2, nais mo bang maipakita ang iyong pag-ibig at pangako kay Jesus sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa lalong madaling panahon? Number 3, Sir Jasalo? Naintindihan mo na tinatawag ka ni Jesus at nais mong maging bahagi ng kanyang tunay na iglesia sa nalalapit na hinaharap. Number 4, nais kong makatanggap ng karagdagang babasahin patungkol sa paniniwala ng Seventh-day Adventist Church. Oo o hindi. Ngayon ay nasa iyong kamay ang desisyon. Paalam niyo po sa amin, i-text nyo lang po sa mga numero na naka-flash sa screen at pwede nyo rin bisitahin ang aming website www.amazingfactsphilippines.org. Ayan po mga kaibigan, ang inyong pagkakataon. Ngayon, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa episode na ito, kaibigan, at tayo ay babalik sa susunod naman natin na programa. Pero bago yan, may pag-asa para sa iyo, basta ang mabuting pastor ay iyong sundan. May pag-asa para sa iyo, ibibigay niya iyong pangangailangan. May pag-asa para sa iyo kung boses niya ay sinusunod, pinapakinggan. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, huwag kang maging kambing sa puso. May pag-asa para sa iyo sa kanilang ehemplo, lumayo. May pag-asa para sa iyo, kalooban, ialay mong buo. Dahil may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Kaibigan, ang ating kahuli-hulihang topiko, what will heaven be like? Magiging gaano kaya kaganda ang langit? Mga kaibigan, yan na po ang kahuli-hulihang episode ng series na ito ng Mysteries of History and Prophecy. Kami po ay nagagalak na magiging bahagi ng iyong paglalakbay espiritual. Ngunit aming hinihiling sa iyo, patuloy nyo kaming samahan kahit pa sa kahuli-huli ang episode ng programang ito. Manalangin po tayo, iyuko po natin ang ating mga ulo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po at kami ay inyong ginabayan sa napakaraming katotohanan. Ama, kayo po ang nakakaalam ng desisyon ng bawat tao na nakakapanood sa programang ito. Ama, hinihiling ko po na udyukan niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami upang amin lamang gawin ang iyong kalooban at wala ng iba. Ama, maraming salamat dahil ikaw ay palaging tumatawag sa amin. Pero Ama, hinihiling ko po na bigyan niyo po kami ng lakas upang aming pakinggan ang iyong boses at kami ay sumama na sa iyo. Ama, pagkaingatan niyo po ang bawat isa, bigyan niyo kami ng malulusog na pangangatawan. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Kaibigan, kita-kita po tayo sa susunod na episode dito lang sa Mysteries of Prophecy.